Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kadisyon. Sama-sama, kasama mo kami kadisyon. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Okay. Hello? Okay, so meron palang nag-aabang ng kwento na Mahiwagang Burnay. Kasi po hindi ako nagbabasa ng kwento na Mahiwagang Burnay eh. So to Zoltrack, I think this is not yet your story. Oo. So feeling ko lang, skinim ko through it, parang hindi eh. But anyways, baka bukas ka na magalit. Hindi kasi ganito po para sa hindi po nakakaalam. How it works dito po sa Kumikinang na Tambalan. So we don't read the story, yung kwento na Mahiwagang Burnay in advance. So kung minsan hindi pala nakapag-send yung writer, biglang wala, 'di ba? Or kaya hindi namin masagot yung tanong na kung kailan i-ere ang isang story kasi hindi namin alam kung kailan. Kasi mababasa lang namin siya on the spot. Ito na yun. Ganito mismo. Kaya nga 'di ba minsan bago ko mabuksan, Hindi pa nag-o-open. hindi pa ako nag-o-open kasi naghahang o kaya malabo mata ko. Ganun po siya ka-live. Yan, kasi live yung show. So ngayon, skimming through it, I know parang nag-expect ka, pero hindi ko sure kung kwento mo to kasi ang title ay Papa. So parang hindi ikaw to kasi eto na. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jay, 9 years ng OFW sa Taiwan. Araw-araw po akong nanonood sa inyo sa YouTube. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan ako huling tumawa ng totoo o naging ganap na masaya kaya naisipan kong sumulat sa inyo. Baka sakaling sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento ko, gumaan ng konti ang bigat ng dibdib ko. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Bata pa lang, nakatatak na sa isip ko na ako na ang aasahan ng pamilya, lalong-lalo na ng mga magulang ko. Mahirap ang naging buhay namin kaya maaga kong natanggap ang responsibilidad na yon. Nung nakaraang taon, may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang nasa trabaho ako, biglang nag-message si Mama na nanghihina si Papa at kailangan dalhin sa ospital. Inisip ko pa nung una na baka arte lang. Kilala ko kasi si Papa bilang matatag at hindi madaling magpakita ng kahinaan. Malakas si Papa at hindi basta-bastang kinugupo ng sakit. Gayunpaman, pinadala ko siya sa ospital. Akala ko naman simpleng karamdaman lang kaya nagulat ako nang makonfine. Kinailangan kong manghiram ng pera sa supervisor ko dahil maliit lang naman ang sweldo ko at may mga utang pa akong binabayaran. Habang nasa ospital, naka-video call ko si Papa. Nagsimula na siyang maghabilin kaya
hindi ko siya matingnan sa mata. Biniro ko na lang at sinabing magpagaling siya. Pero sa halip na gumaling, kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital. Kinailangan niyang sumailalim sa sunod-sunod na tests at ilipat na siya sa ICU. Kaya nagsimula na akong mag-alala. Kinabukasan, binawian ng buhay si Papa. Napakasakit. Nakauwi naman ako ng Pilipinas pero isang araw na lang bago siya ilibing. Hindi ako umiyak. Pinilit kong maging matatag para kay Mama at sa mga kapatid ko. Bilang panganay, pakiramdam ko hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan dahil sa akin humuhugot ng lakas ang pamilya ko. Pagbalik ko ng Taiwan, doon ako bumagsak. Doon ko naramdaman ang matinding sakit. Sa sobrang lungkot, hindi ako makatulog. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Balik-balik ako sa klinik. Parang lahat ng sakit na nakatago sa katawan ko, sabay-sabay sumabog. Totoo pala na kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi nawawala ang sakit. Hindi ka naman talaga sa totoo lang nakaka-move on. Natututo ka lang na mabuhay nang wala sila. Pero yung sakit, nakabaon yon sa puso mo. Parang tinik na hindi maalis. Paminsan-minsan inaatake pa din ako ng anxiety. Patuloy ko po itong nilalabanan sa pamamagitan ng dasal at pag-aalaga sa sarili. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko and more power sa inyong programa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jay. Jay! Isang maigpik na yakap sa'yo. Hi, Jay. Alam mo yung sinabi niya na hindi ka naman talaga totally nakaka-move on. You just learn to adjust your life, yung lifestyle mo, yung galawan mo nang wala sila. Kaya hindi mo pwede sabihin talaga sa isang tao na okay lang yan, nasa langit na siya, mas masaya na siya. Alam mo, pwede mo sabihin yan doon sa mga taong talagang, papunta na sa langit yung conviction nila at mga belief system nila, ganyan. Pwede nila maintindihan yun eh. Pero para sa mga tulad ko na normal na nila lang, na nagkakasala at nagtatampo kay Lord kung bakit kahit kailan hindi ako naging Disney princess but warrior ako. 'Di ba? It's normal for you to feel na ang sama sa kalooban. At hindi mo pwedeng sabihin na dapat maging masaya tayo. Pwede mo sabihin pero hindi lahat maiintindihan 'yon na dapat maging masaya na tayo kasi wala na siyang problema, ganyan. Para sa mga tao, totoo naman, wala nang problema yung pumanaw. Pero tayo mga naiwan, tayo na problema. Kasi masakit 'yun eh. Kinakailangan mo i-acknowledge yung pain kasi naalala ko lang nung first time ko na mag-service sa patay. No. 'Di ba yung binibiro lang? Ay, nakita ko. Binibiro lang natin ko dati 'yun na nag-host kami lang. Correct. Lagi namin sinasabi yun eh. Kunin nyo kami host. Kahit in-host namin. Lamay, blibing, pasyam. Hindi, joke lang naman yun. Ayaw naman namin. Pero, binigay sa akin. Binigay kay Jegs. Malay mo, siya na po ang na lamay host. Hashtag lamay host. So pag nandoon ka sa harap ng mga nagdadalamhati, ramdam mo talaga yung bigat ng so dapat i-acknowledge mo. Hindi mo pwedeng sabihin okay lang yan. Correct. Hindi eh. Baka parang katulad ang pinaka-perfect example yan is katulad ng nahulog ka sa hagdan, nabangasan ka, napilayang ka, tas sasabihin sa'yo, okay lang yan. Paano naging okay? Yung totoo. Diba? So it's not okay. And time will tell kung kailan talaga. And yung sinabi nga niya na dadating na lang talaga yung panahon na mag-a-adjust ka na lang na wala sila. Yun na lang. Pero hindi ka naman masasabi mong totaling tinanggap mo na move on. It's a normal trait of a human being. Well, sa akin isa sa mga sinabi ko lang doon na
masasaktan talaga tayo kasi hindi na natin makakasama Hindi, correct ka. Oo. Tayo talagang mga naiwan yung Oo. masakit talaga ito So, para sa atin. ang isa na lang sa panghahawakan natin yung memories. Ano ba yung ginawa niya sa buhay natin, na masaya tayo. Yun na lang yung panghawakan natin kasi masakit din talaga. Masakit talaga. Correct. At hindi talaga siya madali. Kaya sa mga taong mahilig na okay lang Okay yan. lang yan. O kaya Hindi okay. Natandaan ko dati yung nanay ko nung nagkasakit yung kapatid ko. Tapos medyo matindi naging sakit ng kapatid ko. Sumama talaga yung loob niya nung may nagsabi sa kanya nun na okay lang yan, will yan ni Lord. Madaling sabihin. Totoo naman lahat will ni Lord Pero para sa taong namatayan o kaya nasa bingit ng kamatayan o kaya may matindi at malubhang sakit, mahirap tanggapin mo yung sabihan ka ng will ito ni Lord. 'Di ba? Eventually kasi through time, magigets mo na, okay, kaya pala nangyari kasi nga will ni Lord. Oo. Pero pag nandun ka sa at the moment, Hindi. hindi talaga. Hindi talaga ganon. Oo. 'Di ba? But we can only pray, 'di ba, na dumating yung panahon na makapag na talaga, yung ayos lang talaga tayo. Pero alam ko na paminsan-minsan may pitik pa rin yan. Correct. May maalala ka, may makikita ka na. Alam mo yung tatay ko, hindi naman ako wala naman na yung parang yung kalungkutan na matindi ganyan. Pero kapag May time na bila mag-i-snap ka. Oo, no? mag-snap. Lalong-lalo na pag nakakita ko ng mga kamukha niya. Yes, oo. 'Di ba na parang okay, bigla ko siyang maaalala. Pero hindi na rin ganun kasakit. Correct. Hindi Sa na. edad namin na 28, kuminsan medyo Huwag ka naman, 29. Ay, okay. 29! Nag-i-snap din yung memories. What correct. if sana, paano kaya kung nandito pa sila ngayon? Siguro mas masaya sila kasi maita-travel mo sila, kasama sa travel. Pero correct. it is what it is. Ganun talaga siya. Hindi po siya madali at hindi namin sinasabing okay lang. Kanya-kanya tayong timing, parang heartbreak. Kanya-kanya tayo ng timing kung kailan natin talagang tuluyan na makakalimutan yung tao or makakamove Si forward. Nicole, yung broken heart niya na kay Christopher, di ba? Okay na. Alam mo, there was a time before na kapag ka tinatanong ako kung babalik pa ba siya, yung puso ko parang sinusuntok, tapos yung throat ko parang sinasakal. Ang daming feelings ni Nicole. Sinong Nicole to na nakakaramdam ng ganun? Na parang sinuntok. Sino yun sa inyo? Ewan ko. The victim. Pa-victim Nicole Yala. There was a time na ganun kasi parang nalulungkot ako na, babalik pa ba? Or yung mga taong mangungulit na, ibalik na or kung ganyan. Pero ngayon hindi na siya talaga masakit Kung bumalik man, which we don't know, di thank you Lord. Kung hindi, thank you Lord din. 'Di ba? So, ganun talaga. Dadating yung panahon na kahit gaano kasi sakit, 'di ba, parang sugat, maglalangib din. Tama. And in time, 'di ba, pag hindi mo kinutkot ng maaga, 'di ba? Gagaling din 'yan. May scar, pero gagaling din. Tayo po yung mag-a-adjust sa kung ano mang binibigay ng sitwasyon sa atin. Hindi yung sitwasyon mag-a-adjust para sa atin. True. Kasi hindi tayo makaka-move on pag ganun. So eventually, tanggapin natin kung ano na yung mga nangyayari. Tsaka again, iba-iba yung iba-iba yung proseso ng pag-heal ng isang tao. Merong mga madali, meron talagang sobrang tagal. Correct. Tapos hindi natin sila masisi sa ganun na eksena nila. Yun sila 'Di ba? Hindi madali para sa kanila. Correct. Sabi nung isa dito, bakit ganon? More than 2 decades na sa radyo pero 29 pa rin si DJ Nicole. Huwag kang magulo. Gusto kong maging 29. Diba? Nakakalurk Pero on another note, ito, tanong ko to, base sa pag-aaral mo, Jegs, or kasi iba-iba yung opinion or studies or whatever tungkol sa mga kapag ka yumao na. Sabi daw nila kapag ka ang isang tao ay yumao na, hindi na daw niya kilala yung mga iniwan niya. Kasi we become they. Ayoko pa po ng we. Di ba? Ayoko pa pong sumama, Lord. Di ba? They become angels. So parang wala nang parang natigil na yun sa world. Kasi yung mga iba naman, ang sinasabi nila, nagparamdam pa sa akin si Lola. Or, kasi recently meron nagkwento sa akin ng ganyan Kapag ganyan daw na nagparamdam, hindi daw yun yung Lola mo. Parang familiar spirit. So baka hindi from God. Pero we respect yung mga ganyan kasi yun yung personal experience nila Hindi ko pwedeng sabihin Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo Lola yan.
Kasi siya yung naka-experience eh. Kung That's kamoy her- naman ng talaga ng Oo. lola niya, yung amoy ng perfume, Oo, di yun yung ba? reality niya eh. Correct. So, pero ang sinasabi lang kasi din sa Bible na, halimbawa, yung mag-asawa, pag nawala na tayo dito, kung magkikita-kita na tayo dun sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Pero you know it, kasi wala na ngayong feelings eh. Wala na. Wala na yung emosyon na etong nararamdaman nating mga tao. May mga iba ay nalulungkot, ay hindi na tayo mag-asawa. Correct. Pero walang nakakaalam eh. Actually, sa totoo, walang Walang nakakaalam. nakakaalam. Nagbabase lang din tayo sa mga sinabi Oo. or inaral or ganyan. Pero wala naman talaga Oo. din nakakaalam Kasi kung magiging angel, wala naman sinasabi niyan sa Bible. Pero sinasabi lang sa Bible na mas higher tayo kaysa sa mga angels. Kasi tayo ang magja-judge sa mga angels. Wala pala yung angels. Oo. Sarap. Totoo yan, oo. Wala pala Kaya- kay angels eh. Kaya Oo. 'di ba kaya nagrebelde nga yung si Si Lucifer. O kasi grabe yung pagmamahal ni Lord ng Diyos sa atin eh. Ba tao lang 'yan. Bakit kami matagal na kami dito? So parang gano'n nangyayari. Oh, ayan. So So, imagine mo ikaw yung magja-judge sa mga angels. correct. Oo. Ay, judger pa naman ako. Hindi ko Lord, hindi Ay, ko pangit yung pakpak Oo. Ay, hindi pantay. Hindi ka masyado makinang. Angel ka pa namang maituring. Pero Lord, hindi ko sinasabing gusto ko na maging judger ng angels, ha? I want to live a long life for my kids and my husband. Ganon, di ba? But nobody really knows. wala Siguro nakakaalam. kung meron man lang comfort, kasi natandaan ko nung namatay yung tatay ko, kung meron lang comfort talaga is that wala na talaga silang problema. Oo. Hindi na talaga. Kaya nga 'di ba, whenever we commemorate, for example, hero, for example, 'di ba? Hindi naman yung birthday niya eh. Yung kamatayan niya. Kasi bakit death anniversary nag-holiday kasi death anniversary na ganito, ganyan na. Yung kamatayan kasi ito na yung moment na wala na siyang problema. Hindi niya na issue yung fuel fuel increase and rollback na Correct. wala namang gas, 'di ba? Ganon. Saka importante pa rin yung respetuhin natin ang isa't isa, 'di ba? Meron yan naghahanda, 'di ba? Anniversary, maglalagay ka ng pagkain diyan. Ayan. Huwag mong galawin yan kasi kakainin ni lolo mo Oo, yan. correct. Tapos Kaya- pag nahuli ka, kumakain, sasabihin. Uy, kinain, tapos Oo. pala yung daga pala yung tumira. Di ba, respetuhin pa rin din respetuhin natin natin yan. kasi people have their own ways of grieving. Hindi talaga siya madali. Oh, ganyan. Ayan. Ay. Well, anyways, Sabi dito, negative 100 ka na sa langit, Nicole. Practice. wag kang magulo. Wag kang magulo dyan. 'Di ba? Pero gusto ko lang din sabihin. Siguro iiwasan ka ng mga angels. Ayan, dyan si Nicole. Ayun na yung judger. Ayun na yung judger. Uy, ng mga ayusin mo yung angels. pakpak mo. Dadaan si Nicole na judger. Ano kaya, pag dumating yung araw, judger pa rin kaya ako. Oh well, nobody really knows. Oo, wala. Pero 'di ba, ito yung masaklap eh. Lahat gustong pumunta ng langit pero walang gustong gusto mamatay. mauna. Ay nako. Oh, sabi nung isa dito, mas okay yung nag-grieve pero nanlilibre ng samgyup. May ganun din. Oo, meron. Na the way for them to grieve is to have people around them. Yun yung coping mechanism nila. Coping mechanism nila. Nahahappy sila, nahahappy yung iba. Meron na nagpapaparty, di ba? Meron. Sa ibang bansa ata, pag sa funeral nila talagang party na may inuman. Correct. Kasi that's their way of Oo. coping and that's their way of grieving. Oo. So, we can't really tell. At hindi natin pwedeng sabihin na ito lang yung paraan ng pag-grieve. Oo. Tapos sabi ba dito ni Joe, ayusin mo yung halo mo, tabingi. Ganito si Nicole. Totoo, ganyan. Iniiwasan ka na ng mga Diba? angel. Sabihin na, kung nandiyan na yung judger, yung halo! Uy, ayusin mo. Oo, di ba? Hindi planchado yung dulo ng laylayan ng damit. Ganon. But anyway, thank you for sharing your story with us. Salamat. At kung ikaw ay may kwento na gusto mo ding i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. I-shoutout ko lang si Erwin Dairit na nag-expect ng kanyang kwento pero hindi naikwento. Sorry na, sabi nung writer namin today daw Ito na rin bang tambalang kumikinang? Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito maganda tong Ay, comment gusto ni ko yung tanong na yan. Oh, ano? Nicole at Diego, anong gusto nyong alay galing sa Taiwan? Nang mabili. Wait lang. Oy.
Google natin. Ano bang meron sa Taiwan? Tanungin natin si AI. Sige, si AI. Sige. Ayan, Sinong yan. tatanungin natin? Ayan. Sinong AI ang gagamitin Si natin? Gemini. Si Gemini. Okay, Gemini. Paano ba to? Ano ba to? Matanda. Paano ba gamitin si Gemini? Diba? Kuya DVC, pwede ba manood ng live dyan? Pwede. Pwedeng manood ng live. Welcome kayo dito. Kanina nga merong Nagpa-schedule. Diba? O yun. Alam mo, maganda din naman yun, guys. Kasi at least para nandito talaga kami. Si minsan, live kami sa radio and sa pero hindi talaga kami live. Hi, Gemini. Can you tell me the best things in life in Taiwan? Best things in life in Taiwan? Ano yung best things in life in Taiwan? Ang tagal niya tuloy nag-isip. Just a second! Ay, nakaka-lurks. Uuwi ba yan? Ayan. Uuwi ba yung Oo nga, sapatos na lang. Sapatos Rubber shoes! mura sa Taiwan? Mura sa Taiwan. Size. Magsabi na, lapag na ng size. Pwede ba motor? Kasi yun mas kailangan Kasi kahit na meron kaming bagong sapatos, kung hindi naman po kami makakapasok, kasi wala kaming gas, yun na lang. Nike Dunks Low. Nike Dunks Low, 7.5 or 8. Ayan, si Papa Pindot po yan. Ayan, ayaw ni Gemini dun sa question ko. Hindi niya gusto yung prompt ko. Ay nako, or para hindi nila mahirapan si Gemini, hindi na mahirapan yung mga tambalanista. Meron mga naglalapag dito na pang merienda, ganyan, 'di ba? May pa ang uwi ko, sabi niya. May totoo ba yan o may kalabuan? Basta may dala ka, okay Basta may na yun. dala, go. Ganyan. Sabi nga ni Jan, diesel na lang daw 20 gallons. Pwede. Tayo tatanggi dyan. Ano po gusto nyong alay? Diesel o go? Sunflower seeds. Uy, sarap sunflower seeds. Kahit basta anything will totoo. do. Basta galing sa puso. Correct. 'Di ba? Sarap 'yan. Nagbila tuloy ako nagutom. Sabi ni Kuya DBC, 2024 first time ko sa studio, naiyak ako nung nakita ko si Mr. Ko. Bakit ka naiyak? Sabi niya, ba't ka naiyak? Hindi pala siya maganda. Uy, anong NTD na lang, Nicole at Jegs? Hindi namin alam yan. Ano yung NTD? Shortcut yan, NTD. Sikat ba yan Not today? Not today. Ano ba? No to the request. Ay, nako. Nakakaloka si Gemini na hindi naman niya, Tagalugin mo. No to diesel daw. No to diesel. New Taiwan dollar! Ay! Gusto namin yan. Hindi ka na mahirapan. Wala ka nang bibit-bitin. Diba? Ampaw na lang. Hindi mo na iisipin na parang, ano ba yan? Dagdag pa to. Ganon. Napatag na po ba yung hagdan sa mahilig matisod? Hindi, kasi ako na po ang nag-adjust kasi mukhang ako lang naman po ang nadadapa. Kasi naman doon siya dumadaan sa maliliit na steps may doon malalapad pala sa malalaki naman. pala, tas kailangan palang humawak. At tas kailangan pala, hindi ka nagsiselfone. Kasi sobrang hindi ako intentional pag umaakyat tsaka bumababa ng hagdan. Feeling ko 28 lang ako. Ganito kasi si Nicole, pag umaakyat tsaka pag bumababa, yung mga Nicoliala sa utak ang daming nangyayari. Naghahabulan yan sila. Correct. Halimbawa, diskusyon. papasok. Ano ba yung mga uunahin kong ano bang mga uunahin kong gawin? O pababa, natapos ko ba yung mga gagawin ko? Ganon, daming Baka need nyo po ng step coach. Baka need ko nga ng step coach para hindi na talaga ako matisod. Ayan. Hi Zoltrack, si Erwin. Sorry ha. Sabi kasi ng writer namin today babasahin yung story mo. So baka bukas. Abang-abang total naman everyday ka nakatuto. Kasi nung pag-skim ko nung Bornay, tapos nakita ko may namatay, parang hindi ito kasi mukhang good news yung kanya. Shoutout po sa Catanduanes family kay Asibuchi po. Watching from Kuwait. Ayan. Catanduanes ba o Kuwait? Naguluhan. Ayan. Yung mga Asibuchi sa Catanduanes, si Marinela nasa Kuwait siya. Okay. Hello po sa inyo. Baka naman, ano meron sa Kuwait? Dennis, Baka hello. naman meron sa Kuwait? Ay, Si Dennis. Hello, good afternoon. Hello, Dennis Villarhermoso. Good afternoon. Magandang hapon.
Kailan kayo babalik ng Pilipinas? Uy, pagkahalimbawa, ito na naman po tayo. Alam mo, ito talaga yung mga isa sa mga example ng mga kami ni Diego, basta inaya kaming kumain kahit hindi pa namin kilala, pupunta na. Alam mo ba, Dennis, ikaw yun? Ikaw yung kinikwento namin. Sabi ko, basta na-feature ko na yung kwento nila sa Bornay. Tapos everyday halos nasa live siya. Ito yung, sabi ko, ito picture niya. Sabi ko, pag nakita mo siya. Sabi mo yan, ito yung picture niya. Hanapin mo sa Lalo naman nung isang beses, kung paano ko na-meet si Doc Bless. So si Doc Bless, lagi ding very fanatic sa Love Radio yan, ganyan, very tambalanista yata siya since birth, ganon. Tapos nag-message lang siya na kung gusto ko ng glasses, eyeglasses. Ako naman, kahit una, sigurado ba ako na siya ay may business o doktor talaga ba siya? Na-realize ko lang yun nung parang nasa malayong parte kasi siya ng Cavite na parang dinala ko yung buong pamilya ko na hindi ko sure kung sino talaga imimit ko. Ganon kami kakalad ka rin, nakakalurke. Saka ganon din kasi kung minsan feeling nyo na close na tayo kasi nasa screen kami, pero nakikita nyo kami, pero kami hindi namin kayo nakikita talaga Correct. Kasi maliliit lang na profile pictures. Oo, totoo yan. May mga ganyan kasi na parang, tropa na kami nito. Kagaya Soul Track, di ba? Oo. Nagkukwentuhan tayo dito. True, di ba? Pero sa totoo lang, sa tunay na buhay. Yung personal nyo, hindi namin kayo kilala talaga. Yung itsura. Di ba? Ganon. Si pistachio at dates, ang sabi sarap ni Marinela. Yan, yung dates. Ay, nako. Promise kung may mga uuwi po, pagdala po kayo ng dates. Ako pistachio gusto ko. Ako dates, pinapak. Okay, dalawa. Pistachio and dates, di ba? Ang sarap ng dates na yan. Oo. Especially yung mga Nakita na pala kayo ni sa Vermosa. Siya pala yun. Sino? Si Zoltrack. Ikaw pala yung Soul Track? Kita mo, hindi ko alam. Tingnan mo. Oo, nag-meet kami pala sa Vermosa. Nag-say hi siya. Ayun. Oo, ikaw pala yun. Kita mo? Oo. Ganon. Okay po, pag-uwi ko. Ayan. Thank you. Pupunta ka po ba sa concert ng F4? Meron na bang tickets na binibenta? Kasi I would love to watch. Sabi ni Marinela, PM lang po ako, promise. Okay, go. Kahit isang sako pang dates dyan. Dates, ganyan. Madalawang kaban ng pistachio, ganon. Pistachio, sarap no? Sarap yan lahat. Pagbalik ko ng Dubai at balik agad. Ayun. Sige, go. Watching from Japan si Jolan. Buong puno ng dates. Hindi kasi may time kasi doon na yung dates na lalaglag lang tapos parang binibilad lang nila sa araw. Kasi ang sarap kasi talaga promise. Ay, go. Though meron namang pinaprocess. Hindi naman ako naniniwala. Ay, oo, sa bagay. Kung masarap talaga siya. Ayan. Siya. Salamat ng marami. Watching and listening here in Taiwan. Ang dami yung kwento na may wagang Bornay, galing siya ng OFW siya sa Taiwan. From Taiwan. Oo. July po ang season ng dates. July. So dahil kung hindi pa season ng dates. Meron namang yung mga tawag dito yung parang nakapack. Pero meron talaga mga OFWs yun, talaga pag season, nag-ipon sila. Tapos pag uwi nila, sa kanila dala. Ayan. Ganon. Oo. Yun. Dates pala. Dates pala. Calendar ang binigay. Ganon. Meron naman daw. Ayun. Pero season lang talaga. Parang katulad ng mangga. Yun. Parang year-long naman meron tayong mangga. Pero best talaga siya pag summer. Yan. Shoutout Ma'am Nicole from Caloocan habang nag-tutor ng kinig ako sa inyo. Galing kay Red. Thank you. Rosalina Maralet, shoutout po dito sa Calawag, Quezon Province. Ayan. Salamat. Hi, Gab. Hello kay Gab. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Yeah. Ano yung kunafa pistachio? Yun, may nagsabi. Ang Canalda family from Angono, Rizal. Hello po sa inyo. Kuya DC. Tsaka ingat-ingat po tayo ngayon dahil kakaiba yung init. Correct. Ang Stay init. hydrated. Yes. Shoutout po, family Daniel. Galing kay Limuel Daniel. Salamat. Thanks everyone. Ayan. Hello po kay Christ Trooper. Watching from Tugigaraw, si Manong J. Manong J.
City of Smiles, Bacolod Bacolod. naman. Galing Nung kay ano, Christine. galing ako dyan nung Oo nakaraan nga. lang. Na nakalimutan ko talagang yung Oo. Kalea cake. Sobrang nakalimutan ko talaga. Kasi dapat magkakape kami doon sa sabi ng pastor na nag-guide sa amin. Diyan masarap magkape dyan. Tsaka yung mga cakes ang sarap Oo, talaga. medyo puno, dumaan lang kami. So, Punuan kasi talaga. Kalea so cake. kung alam ko lang pipilit, hindi, pastor, dyan tayo. Oo, kasi gusto ni Nicole. Kasi ano yan parang pwedeng bitbitin sa Oo. airport yun. Shoutout po from dito sa Santa Rosa, Laguna. Hello kay Jamaica. Family Contreras. Ingat sa sister ko sa Dubai. Galing kay Shell. Ayan. Erlinda, hello. Thank Gandang you. hapon. Gandang hapon. O siya. Okay. Salamat. Thank you so much mga kabisyo sa pagtutok. Ingat po kayo today. Ayan, Mainit hello. po. Stay hydrated. Bye. Bye. Tapos mama, naisip ko lang, pwede na pala natin paggamit Naka-off yung... na ba tayo? Pwede nang ipagamit sa ano. Hindi pala natin napa-plug yung concert, nakalimutan. Mamaya ulit. Okay, go. Gamit natin sa PA yung AI na Babay na po. campaign analysis. Tapos na ba tayo? Oo nga ang dami pa nagjo-join. Metro's #1 Love Radio. Basic!